Panginoon, parang awa niyo na, wag niyo namang bawiin ang lahat sa amin. Yun na lamang ang dugo't pawis ko. Yun ang kinabukasan ng anak ko. Kung hindi ka nagpumilit, bumalik sa opisina, hindi ito mangyayari. Ikaw ang sumira sa pamilya natin, Mariel. Ang boses ng asawa kong si Adrian ay tila isang patalim na walang awang humiwas sa gitna ng nagliliyab na gabi. Nanigas ang buong katawan ko. Ang nakakapasong init mula sa nasusunog naming studio ay tila biglang naging yelo na bumalot sa aking mga kalamnan. Hindi ako makahinga. Ang nakakabining ugong ng sirena ng bumbero ay naghalo sa mga hiyawan ng mga tao sa paligid. Ngunit ang tanging umaalingaw-ngaw sa utak ko ay ang mga salitang binitawan niya. Habang yakap-yakap niya ang aming 7 taong gulang na anak na nanginginig sa takot, nakaturo ang kanyang daliri sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal noong pinapangako niya sa akin ang buwan at mga bituin sa harap ng altar, ngayon ay nanlilisik sa galit at pandidiri. Tiningnan ko ang mga empleyado namin na nakatayo sa likuran niya. Nakita ko ang mabigat na pag-iling ng aming senior architect. Nakita ko ang mga mapanghusgang tingin nila na tumatago sa aking pagkatao. Sa isang iglap, ako ang naging kontrabida. Ako ang pabaya. Ako ang babaeng sumira sa pinaghirapan ng kanyang asawa. Ngunit ang katotohanan ay pilit na sumisigaw sa loob ng aking lalamunan, nagmamakaawang makawala. Ako ang nagpuyat gabi-gabi para tapusin ang mga blueprint niya dahil madalas siyang umuwing lasing galing sa kung saan saang meeting na walang dalang kliyente. Ako ang isinuko ang sarili kong pangarap bilang interior designer para lang itaguyod ang pangalan niya. At ngayon, ako ang sinisisi niya sa sunog na sumira sa lahat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na wala akong iniwang nakasaksak na kagamitan. Na sinigurado kong patay ang main switch bago ako umalis dahil iyon ang mahigpit kong ugali bilang isang ina na laging nag-iingat. Ngunit walang lumabas na boses mula sa aking mga labi. Ang paninikip ng aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Unti-unting pumatak ang mga luha ko, hindi dahil sa usok na humapti sa aking mga mata, kundi dahil sa labis na sakit ng pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Lumapit ang hepe ng mga bumbero, may hawak na isang manipis na clipboard. Ang mukha nito ay seryoso, nababanaag sa ilaw ng naglalagablab na apoy na tumutupok sa aming kabuhayan. Ipinaliwanag niya ang kailangan ng inisyal na pirma para sa ulat ng insidente na isusumite sa awtoridad. Na malaki raw ang posibilidad na nagmula ang apoy sa naiwang nakasaksak na heater sa aking personal na opisina. Tumingin ako kay Adrian, naghihintay na ipagtanggol niya ako, na sabihin niyang hindi ko magagawa yon, nakilala niya ako. Ngunit sa halip, lumapit siya sa akin. Ang hawak sa aming anak ay tila ginagawang kalasag upang ipitin ako. Pirmahan mo na, Mariel. Bulong niya. Ang boses ay puno ng panggigipit na pilit tinatago sa likod ng malungkot na muka upang hindi marinig ng iba. Huwag mo na kaming pahirapan pa ng anak mo. Tingnan mo siya. Nangiinig na siya sa takot at lamig. Gusto mo ba tayong maimbestigahan ng matagal at ma-freeze ang pera natin sa bangko? Maawa ka naman sa pamilya mo. Tanggapin mo na ang pagkakamali mo para makapag-move on na tayo at makuha ang insurance agad-agad. Ang bawat salita niya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitira kong dignidad. Ginamit niya ang anak namin. Ginamit niya ang kahinaan ko bilang isang ina na handang saluhin ang lahat ng bala para sa kanyang pamilya. Nakita ko ang takot sa mga mata ng anak ko na nakatingin sa akin. Tila nagmamakaawang matapos na ang bangungot na ito. Nanging, inig ang mga kamay ko nang abutin ko ang bulpen mula sa bumbero. Ang papel ay bahagyang basa na ng aking mga luha at pawis. Bawat guhit ng bulpen sa ibabaw ng papel ay tila pagguhit ko rin sa sarili kong libingan. Pinirmahan ko ang pag-ako sa isang kasala, anang alam kong hindi ko ginawa. Sa oras na yon, akala ko ay ginagawa ko ang tama. Akala ko, ang pagbaba ng aking pride ang magliligtas sa aming pamilya mula sa gutom. Hindi ko alam na ito ang simula ng pagbagsak ko sa impyernong siya mismo ang gumawa. Lumipas ang ilang oras, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa malamig na silya ng ospital. Dinala namin ang anak namin dito para masuri ang kanyang baga dahil sa nalanghap na usok. Tahimik ang paligid.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghilik ni Adrian na nakatulog na sa sofa bed sa gilid ng kwarto. Nakayakap sa kanya ang anak namin. Tila ba silang dalawa ang biktima na nakaligtas at ako ang halimaw na sumira sa kanilang kapayapaan. Tiningnan ko ang sarili ko. Puno ng uling ang aking mga kamay. Nagkasugat-sugat dahil sa pagtatangka kong isalba ang mga files niya. Ang damit ko ay amoy sunog. Ang kaluluwa ko ay sunog na sunog. Kailangan kong makausap si Mama. Kailangan ko ng mayakap at masasandalan. Dahil naiwan sa loob ng nag-apoy na gusali ang aking bag at telepon, dahan-dahan akong lumapit kay Adrian. Kinuha ko ang kanyang cellphone na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng sofa upang makitawag sana. Pagkahawak ko rito, isang banayad na pagyanig ang nagmula sa telpono at biglang umilaw ang screen. Ang ilaw nito ay tila nakakapasong liwanag sa madilim at tahimik na kwarto ng ospital. Isang mensahe ang pumasok. Ang pangalan sa screen ay nakarehistro bilang insurance, Mr. Cruz. Otomatikong labasan ng mga nanlalabukong mata ang unang linya ng mensahe na lumabas sa notification bago pa man ito mawala. Nasubmit ko na ang fire claim natin kaninang 9 p.m. Everything is going according to plan. Matutulog na ako, baka magising pa siya. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang lamig ng aircon sa ospital ay biglang tumagos hanggang sa aking mga buto, nagpapataas ng balahibo sa buong katawan ko. 11:00 ng gabi nang sumiklab ang sunog. 11:00 ng gabi. Bakit nasubmit ang papeles para sa insurance claim ng 9:00 ng gabi, 2 oras bago pa man mangyari ang sakuna? At bakit may mensaheng nagsasabing umaayon ang lahat sa plano, wala sa isang numero na hindi naman tunay na kinatawan ng insurance? Ibinaling ko ang aking paningin kay Adrian na mahimbing na natutulog at may munting ngiti sa mga labi. Ang lalaking ipinagtanggol ko, ang lalaking inako ko, ang kasalanan at kahihiyan sa harap ng maraming tao. Sa mga oras na iyon, isang malamig, malagim at nakakikilabot na katotohanan ang unti-unting gumagapang sa aking isipan. Pilit na ginigiba ang lahat ng paniniwala ko. Hindi ako ang nagkamali. Wala akong nakalimutang patayin. Ang sunog na sumira sa aming kabuhayan, ang apoy na muntik nang pumatay sa mga pangarap namin, ay hindi isang aksidente na dala ng kamalasan. Ito ay isang detalyadong plano na siya mismo ang nagtanim. At ako ang pinili niyang maging perpektong sakripisyo. 9:00 ng gabi. Ang mga salitang yon ay naging isang walang katapusang boses na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan habang nakatitig ako sa puting kisame ng ospital. 2 oras bago pa man lamunin ng apoy ang aming pinaghirapan, may isang taong nag-ulat na ng sunog. Pilit kong idinidiin sa aking utak na baka nagkaroon lamang ng error sa system ng insurance. Baka nagkamali lang ng time zone ang telepono ni Adrian o baka maling mensahe lang ang naipadala ng kung sinumang ahente yon. Kinapitan ko ang bawat maliit na palusot na maaari kong isipin. Ganon naman talaga yata kapag nagmamahal ng labis. Mas madaling magbulag-bulagan kaysa harapin ang katotohanang baka ang taong katabi mo sa pagtulog ay ang mismong halimaw na sumisira sa buhay mo. Kinaumagahan, matapos tiyakin ng doktor na ligtas na ang baga ng aming anak mula sa usok, natpasya si Adrian na dumiretso na kami sa main office ng insurance company. Iniwan muna namin ang bata sa pangangalaga ng aking ina na nag-aalalang dumating sa ospital. Habang naglalakad kami sa malawak at makintab na pasilyo ng gusali, mahigpit na nakahawak ang kamay ni Adrian sa aking baywang. Para sa mga empleyadong nakakasalubong namin, isa siyang perpekto at mapagmahal na asawa na inaalalayan ng kanyang misis na nakakaranas pa ng matinding trauma. Ngunit sa bawat pagpisil ng kanyang mga daliri sa aking balat, ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na kaba na gumagapang sa buong katawan ko. Pumasok kami sa isang pribadong opisina na may malalaking salamin at amoy ng mamahaling air freshener. Sinalubong kami ng isang babaeng nakasuot ng makinis na itim na business suit. Maayos na maayos ang pagkakapusod ng kanyang buhok at may formal ngunit mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Miss Katrina de la Cruz, ang Senior Claims Specialist na personal na hahawak sa aming kaso.
Doon ko napagtanto kung bakit Mr. Cruz ang nakarehistro sa telepono ni Adrian. Isa itong napakatalinang paraan upang itago ang pagkakakilanlan ng isang babae sa loob ng isang simpleng listahan ng mga kontak. Umupo kami sa malambot na silya sa harap ng kanyang malawak na mesa. Sinimula ni Katrina ang pagtatanong tungkol sa mga detalye ng insidente. Ang kanyang boses ay kalmado, propesyonal, at punong-puno ng pag-unawa. Nagsalita si Adrian gamit ang boses na ginawa niyang malungkot at mabigat. Sinabi niya kay Katrina kung paano raw ako napumilit na bumalik sa opisina ng gabing yon para tapusin ang ilang mga disenyo at kung paano ko raw nakalimutang bunutin ang saksakan ng lumang heater sa ilalim ng aking mesa. Habang sinasabi niya ang mga kasinungalingang yon, hinawakan niya ang aking kamay na nakapatong sa hita ko. Tila pinapakalma ako, tila ipinapakita sa buong mundo na pinapatawad niya ako sa aking kapabayaan. Tahimik lamang akong nakinig. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa ko ay parang mga matutulis na karayom na ibinabaon sa aking lalamunan upang hindi ako makapagsalita. Tiningnan ko si Katrina. Nakita ko ang pagtango nito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na awa para kay Adrian. Ngunit sa isang iglap, nahuli ng aking mga mata ang isang mabilis at palihim na pagtingin ni Katrina kay Adrian. Isang tingin na hindi para sa isang kliyente, kundi isang tingin na may bahid ng lihim na pagkakaintindihan. Nais kong ibuka ang aking mga labi. Nais kong isigaw na alam ko ang tungkol sa mensahe kagabi. Na alam kong 9:00 pa lang ay inaayos na nila ang papel ng sunog na hindi pa nangyayari. Nais kong ibunyag ang lahat at panuurin silang magkandara pa sa pagpapaliwanag. Ngunit nanatili akong nakatikom. Wala pa akong sapat na ebidensya maliban sa isang mensaheng madali nilang mabubura at maipapaliwanag bilang isang simpleng pagkakamali sa sistema. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong lunukin ang aking galit. Tumayo si Katrina upang kumuha ng isang makapal na folder mula sa kabinet sa likuran niya. Inilatan niya ito sa aming harapan. Ipinaliwanag niyang kailangan ko raw pirmahan ang ilang mga pahina upang kumpirmahin ang naunang pulis at fire report na nagtuturo sa aking kapabayaan bilang sanhi ng sunog. Habang iniabot niya ang ballpen sa akin, bahagyang yumuko si Katrina sa ibabaw ng mesa upang ituro kung saan ako dapat pumirma. Sa pagyuko niyang iyon, bumuka ang itaas na butones ng kanyang silk na blusa at isang bagay ang dahan-dahang dumulas mula sa loob nito, lumawit at kuminang sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Nanlamig ang buong pagkatao ko at tila nawala ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Nakatitig lamang ako sa bagay na nakasabit sa kanyang leeg. Isa, itong kwintas na gawa sa platinum. Ang disenyo nito ay 2 infinity looks na magkabuhol at sa pinakagitna ay may maliit na batong sapphire na kulay asul. Imposibleng magkamali ang aking mga mata. Ako mismo ang gumuhit ng disenyong yon sa isang malinis na drafting paper, ilang buwan na ang nakakalipas. Yun ang regalong hiningi ko kay Adrian para sa aming ika-10 anibersaryo. Isang buwan bago ang sunog, sinabi sa akin ni Adrian na ipinasadya niya na ito sa isang kilalang alahero. Ngunit sa kasama ang palad, naiwan daw niya ito sa loob ng kanyang drawer sa opisina nang mangyari ang trahedya. Umiyak pa siya habang humihiin ng tawad dahil naging abo na raw ang simbolo ng aming pagmamahalan. Ngunit narito ang kwintas. Buong buo, kumikinang, at nakasabit sa leeg ng babaeng nag-aayos ng aming insurance claim. Ang babaeng nagpadala ng mensahe kay Adrian 2 oras bago masunog ang lahat ng pinaghirapan ko. Dahan-dahang angat ni Katrina ang kanyang kamay upang ibalik ang kwintas sa loob ng kanyang damit, sabay ngiti sa akin ng may perpektong kaplastikan. Ang lamig ng platinum na iyon na dumampi sa kanyang balat ay tila yelong ibinuhos sa aking nagising na diwa. Hindi lamang kabuhayan ang sinunog ng asawa ko. Sinunog niya ang buong katotohanan ng aming pagsasama at ipinasa ang mga abo nito sa babaeng kaharap ko ngayon. Ang lamig ng platinum na nakasabit sa leeg ni Katrina ay tila naging lason na patuloy na gumagapang sa aking mga ugat. Pag-uwi namin sa pansamantalang apartment na aming inuupahan, natpanggap akong masama ang pakiramdam upang makaiwas sa anumang pag-uusap. Naging tahimik ang buong gabi,
Ngunit ang utak ko ay nag-aapoy sa pagnanasang malaman kung gaano kalalim ang panloloko ng lalaking katabi ko sa pagtulog. Kinaumagahan, nang matiyak kong umalis na si Adrian para makipagkita umano sa isa pang ahente, mabilis akong pumasok sa kwartong ginawa niyang pansamantalang opisina. Dahan-dahan kong binuksan ang kanyang mga drawer, iniiwasang makagawa ng anumang ingay. Nang apa ang aking mga nanginginig na kamay hanggang sa makita ko ang isang itim na folder na nakatago sa pinakailalim ng mga lumang blueprint. Umaasa ako mga ordinaryong resibo lamang ito. Ngunit nang buklatin ko ang mga pahina, tuloy ang gumuho ang mundo ko. Walang mga disenyo ng bahay sa loob nito. Ang bumungad sa akin ay mga lihim na kontrata ng pautang. Mga utang na may napakalaking interes mula sa mga sindikato at mga taong hindi nagpapatawad ng atraso. Umabot sa milyon-milyon ang halaga dahil sa mga palpak na investment na palihim niyang pinasok. May mga kalakip pa itong mga liham ng pagbabanta na kukunin ng aming ari-arian o sasakta ng aming pamilya kung hindi siya makakapagbayad bago matapos ang buwan. Ngayon ay napakalinaw na ng lahat. Hindi ang kapabayaan ko ang sumunog sa aming negosyo. Ang nagliyab na studio, ang mga naabong pangarap natin, ay ang kanyang tiket upang makakuha ng pera mula sa insurance pambayad sa kanyang mga utang. Naramdaman ko ang biglang pagbabago ng hangin sa loob ng kwarto. Bago ko pa man maibalik ang mga papel, bumukas ang pinto ng apartment. Nakatayo roon si Adrian. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa mga dokumentong hawak ko. Inasahan kong makikita ko ang gulat o takot sa kanyang muka dahil mabuko na ang kanyang lihim. Ngunit sa halip, isang nakakakilabot at malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Pakialamera ka talaga kahit kailan, Mariel? Malamig niyang binitawan ang mga salitang yon habang humahakbang palapit sa akin. Wala nang bakas ng mapagmahal na asawa, tanging ang tunay na demonyo sa likod ng maskara ang nakaharap mo ngayon. Ipinakita ko sa kanya ang mga kontrata, pilit na pinipigilan ang pagyanig ng aking buong katawan. Ito bang dahilan, Adrian? Dahil sa mga utang mong ito kaya masinulog ang studio natin? Kaya mo isinugal ang buhay natin, ng anak natin, at idinikit sa pangalan ko ang kasalanan? Hindi siya humingi ng tawad. Tinitigan niya lamang ako mula ulo hanggang paa na tila isang basurang walang halaga. Kinuha niya ang kanyang dalang briefcase, binuksan ito ng walang pagmamadali, at walang awang inihagis sa aking harapan ng isang makapal na brown envelope. Nagkalat ang mga nilalaman nito sa sahig. Nakita ko ang mga legal na dokumento para sa annulment. Kasunod nito ay ang papeles na nagdedeklara na sa kanya mapupunta ang buong kustodya ng aming anak. At sa pinakaibabaw ng lahat, ang malinaw na kopya ng fire incident report na pinirmahan ko noong gabi ng sunog. Tingnan mo yan ang mabuti, Mariel. Sadyang ibinaba niya ang kanyang boses upang mas maging nakakatakot ang bawat salita. Nakapirma ka riyan. Ikaw ang umamin sa harap ng mga bumbero at ng lahat ng empleyado natin na ikaw ang nakasunog ng kumpanya dahil sa kapabayaan mo. Sino sa tingin mo ang maniniwala sa isang asawang walang trabaho, walang pera, at sumira sa sarili nilang negosyo? Idiniin niya ang bawat pantig upang iparamdam kung gaano ako kawalang kwenta sa kanyang paningin. Maaari kitang papanagutin sa nangyari, pero mabait pa rin ako. Umalis ka na sa bahay na ito ngayong gabi. Wala kang dadalhing kahit isang kusing. At huwag na huwag mong susubukang ilayo ang anak ko sa akin dahil alam na ng bata na ikaw ang sumira sa pamilya natin. Subukan mo akong kalabanin at gagamitin ko ang pirmang yan bilang ebidensya para tuluyan kang mawalan ng laban sa korte. Ang sakit ay tumagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Ang asawang pinotektahan ko, ang lalaking sinalo ko sa kanyang pagbagsak, ay tinataboy ako ngayon ng walang awa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumuhod at magmakaawa na wag niyang kunin ang anak ko. Ngunit nang maalala ko ang kumikinang na platinum sa leeg ni Katrina at ang mga lihim ng ngitian nila, nag-init ang aking dugo. Hindi ako luluhod sa isang duwag. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahan na makita akong nagmamakaawa. Pinilit kong patigasin ang aking mga tuhod at itinaas ko ang aking baba. Hindi ako kumibo at hindi ko inilabas ang mga luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Tahimik akong naglakad patungo sa kwarto. Iniwan siyang nakatayo roon. Kumuha lamang ako ng isang maliit na bag at inilagay ang ilang mahahalagang damit.
Hindi ko na inabala pang kunin ang anumang mamahaling gamit na nanggaling sa kanya. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa sofa. Kumpiyansang hindi ako makakaalis dahil wala akong pupuntahan. Lumapit ako sa mesa kung saan nakakalat ang kanyang mga dokumento ng utang. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal. Ang gintong singsing na minsan kong itinuring na pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit na yon ay tila isang posas na sumasakal sa akin. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng kanyang papel ng utang. Kumuha ako ng bulpen at sa isang maliit na piraso ng papel, mabilis kong isinulat ang mga katagang magiging pangako ko sa sarili. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Tinalikuran ko siya ng walang anumang lingon. Patuloy ako sa paglalakad palabas hanggang sa tuluyan kong isara ang pinto. Sumara ang pinto sa aking likuran. Naiwan ang isang tuyo at mabigat na tunog na pumutol sa lahat ng kasinungalingang umalipin sa akin. Ang patuloy na pag-ikot ng sira-sirang electric fan ay nagbibigay ng mainit na hangin na dumadampi sa aking pawisang no. Nakaupo ako sa malamig na sahig ng isang maliit at murang apartment na nirentahan ko mula sa kaunting naipon kong pera noong dalaga pa ako. Sa harap ko ay isang segunda manong laptop na hiniram ko pa sa isang lumang kaibigan. Pilit kong tinatapos ang isang freelance design project para sa isang maliit na kliyente. Malayong malayo ito sa malamig, malawak at marangyang opisina na itinayo ko para sa aming pamilya, na ngayon ay naging abo na. Nabasag ang katahimikan ng mag-ilaw at tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ng aking anak ang lumabas sa screen. Mabilis kong pinunasan ang mga luha sa aking mga mata at inayos ang aking boses upang hindi niya mahalata ang aking pag-iyak. Sinagot ko ang tawag ng may ngiti na hindi abot sa aking mga mata. Hello anak? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Malambing kong tanong, umaasang marinig ang matamis niyang boses na tumatawag sa akin ng mama. Ngunit isang malamig at malayo na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Mama, totoo ba ang sabi ni Daddy? Na ikaw ang sumunok sa office? Na iniwan mo kami kasi mas mahalaga sa iyo ang pride mo? Tila may isang mabigat na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Nanikip ang aking dibdib sa bawat salitang binitawan niya. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang 7 taong gulang na bata. Yon ay ang mga lason na maingat na itinanim ni Adrian sa kanyang inosenteng isipan. Anak, hindi totoo yan. Mahal na mahal ka ni Mama. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Pilit kong itinapaliwanag kahit na alam kong nanginginig na ang boses ko. Sabi ni Daddy, bad ka daw. Huwag mo na akong tawagan. Pinatay niya ang linya. Ang paulit-ulit na tunog ng naputo na tawag ay parang mga patalim na paulit-ulit na ibinabaon sa aking puso. Ibinaba ko ang telepo, no at dun, sa gitna ng madilim at mainit na kwarto, tuluyan akong napahagulgol. Kinagat ko ng madiin ang aking ibabang labi upang huwag makalikha ng malakas na ingay. Niyakap ko ang aking sarili, tinatanggap ang bawat sakit ng pangungulila at kawalang katarungan. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Ang makuha sa akin ang nag-iisang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Lumipas ang ilang oras, napilitan akong lumabas ng apartment upang bumili ng gamot para sa sumasakit kong ulo dahil sa walang tigil na tag-iyak. Naglakad ako patungo sa isang maliit na butika sa kanto na bukas pa kahit hating gabi na. Habang naghihintay ng aking sukli, nahagip ng aking paningin ng isang pamilyar na bulto ng isang matandang babae. Nakatalikod siya, nakasuot ng lumang duster at nakayuko habang nagbibilang ng mga barya sa ibabaw ng salamin na counter. Nang ibabaw ang kanyang nanginginig na boses na nagmamakaawa sa tindera. Kahit isang banig lang po muna ng gamot sa bato para sa asawa ko. Babalikan ko po yung kulang na 20 pesos bukas na bukas din. Parang awa niyo na. Nakilala ko agad kung sino ito, si Aling Celia, ang aming pinagkakatiwalaan at masipag na janitress sa nasulog na studio. Alam ko ang kwento niya, may sakit sa bato ang kanyang asawa at kailangan nito mag-dialysis. Lumapit ako ng tahimik at inilapag ang isang buong perang papel sa counter upang bayaran ang natitirang kulang sa kanyang gamot. Lumingon si Aling Celia upang magpasalamat, ngunit nang makita niya ang aking mukha,
Nanlaki ang kanyang mga mata at umatras siya ng ilang hakbang. Nabitawan niya ang mga bariya, dahilan upang gumulong ang mga ito sa semento. Ma'am Mariel? Garalgal ang kanyang boses. At sa isang iglap, bumuwos ang masaganang luha mula sa kanyang mga kulubot na mata. Nakita ko ang labis na kaba at matinding hiya sa kanyang reaksyon. Inalalayan ko siya papunta sa isang tahimik na bangko sa ilalim ng post ng ilaw. Hindi ako nagalit. Wala akong maramdamang poot para sa isang taong alam kong biktima rin ng sariling kahirapan. Bakit ka umiiyak, Aling Celia? May masakit ba sa'yo? Balumanay kong tanong habang hinahagod ang kanyang likod. Lalo siyang napahagulgol. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at pilit niyang inabot ang aking mga kamay. Mahigpit itong hinawakan na tila nagmamakaawa ng kapatawaran mula sa langit. Patawarin niyo po ako, Ma'am Mariel. Patawarin niyo po ako dahil naduwag ako. Binalaan ako ni Sir Adrian na tatanggalin niya ako sa trabaho at hindi ko na maipapagamot ang asawa ko kung magbubuka ako ng bibig. Hindi ko po kayang mawala ang asawa ko. Tuloy-tuloy na hagulgol ng matanda habang nakayuko sa aking harapan. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin, Aling Celia? Anong alam mo sa nangyari nung gabi ng sunog? Nanging? Inig na ipinasok ni Aling Celia ang kanyang kamay sa loob ng kanyang kupas na bag. Mula ron, inilabas niya ang isang maliit na USB flash drive at dahan-dahang inilagay sa aking palad. Ang lamig ng metal na iyon ay tumago sa aking balat. Nagdadala ng isang pambihirang kaba at pag-asa na matagal ko nang hindi naramdaman. Bago pa man burahin ni Sir Adrian ang main system ng CCTV noong umaga matapos ang sunog, naitago ko na po ang backup niyan. Bulong niya, nagpapalingalinga sa paligid na tila takot na may makarinig sa amin. Nandoon po ako ng gabing yon para maglinis ng overtime. Nakita ko siya. Demdo ko Adrian da ko'y live fom look milam por tay pahad. May dala siyang mga gasolina. Ma'am, alam kong inosente kayo. Ito na po ang ebidensya ninyo. Nakikiusap ako. Tulungan niyo ang sarili niyo, pero patawarin niyo ako. Hindi ako makakatestigo sa korte dahil baka ipapatay niya kami. Hawak ko ang maliit na flash drive. Pagbalik ko sa apartment, mabilis ko itong isinaksak sa aking laptop. Binuksan ko ang file na naglalaman ng video mula sa huling araw ng aming studio. Sa unang mga minuto, madilim ang paligid. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, tahimik na naglalakad sa pasilyo dala ang dalawang malalaking lalagyan. Eksaktong 15 minuto bago sumiklab ang apoy. Ang nakakatakot at madilim na anino ng aking asawa na dumaan sa malabong screen ng video ay naging apoy na nagbigay liwanag sa aking susunod na hakbang. Wala na akong atrasan. Paulit-ulit kong pinanood ang video mula sa maliit na screen ng aking laptop hanggang sa mamula at humapdi ang aking mga mata. Naro ng anino ng aking asawa, naglalakad ng may dalang gasolina. Ngunit habang mas tumatagal kong sinusuri ang bawat frame, unti-unting lumilinaw ang isang mapait na katotohanan. Nakasuot siya ng itim na cap na nakababa hanggang sa kanyang mga mata at ang anggulo ng kamera ay masyadong mataas. Walang malinaw na mukha. Kung dadalhin ko ito sa korte ng walang patotoo ni Aling Celia, madali itong maipapawalang bisa ng mga magagaling at bayarang abogado ni Adrian. Sasabihin nilang nag-imbento lamang ako ng kwento at kumuha ng taong kahawig ng kanyang bulto. Kailangan ko ng mas matibay na sandata. Isang bagay na hindi kayang burahin ng kanyang mabulaklak na dila. Kung hindi ko siya kayang pabagsakin gamit ang sunog, kailangan kong wasakin ang mismong pundasyon ng kanyang kapalaluan, ang kanyang pera at reputasyon. At may isang tao lamang ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng mga proyekto niya. Ang bilyonaryong real estate developer na si Mr. Romeo Lim. 3 araw akong hindi natulog. Hinalungkat ko ang lahat ng lumang email, mga na-save kong draft ng blueprints at ang mga palihin kong na-i-backup na financial records ng aming mga nakaraang kliyente. Bilang co-founder ng kumpanya, alam ko kung paano gumalaw ang pera kahit papilit itong itinatago ni Adrian. Binuo ko ang isang detalyadong pagsusuri na nagpapakita ng lahat ng kanyang pandaraya. Mga mamahaling materyales na siningil niya ng buo, ngunit pinalitan ng murang klase,
at mga bayad sa mga pekeng kontraktor na diretsong napunta sa kanyang lihim na bank account. Kilabukasan, tumayo ako sa gitna ng naglalakihang haligi ng Lim Tower. Suot ko ang isang simpleng puting polo at itim na slacks. Bit-bit ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng aking nadiskubre. Wala na ang Mariel na nakayuko at umiiyak sa gilid. Ang babaeng nakatayo ngayon sa lobby ay may malamig na determinasyon na sunugin ang sinumang humarang sa kanyang daan. Inabangan ko si Mr. Lim sa labas, mismo ng kanyang private elevator. Naggulat ang kanyang mga bodyguard at akamang haharangin ako, ngunit mabilis akong humakbang papalapit. Mr. Lim, kailangan to ng 5 minuto ng oras ninyo. Matapang kong bungad, nakatingin ng diretso sa kanyang mga matatalim na mata. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pagkadismaya. Maria Santos, balita ko ay hiwalay na kayo ni Adrian matapos mong sunugin ang sarili ninyong opisina. Wala akong oras para sa mga personal na drama ng mag-asawa. Nakansala ko na ang kontrata ng kumpanya ninyo. Hindi ako nagpatinag. Hindi ito tungkol sa nasulob naming studio, Sir Romeo. At lalong hindi ito tungkol sa aming mag-asawa. Tungkol ito sa milyon-milyong pisong ninanakaw ni Adrian mula sa mismong bulsa ninyo sa loob ng nakaraang 3 taon. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Para sa isang negosyanteng katulad niya, ang salitang ninakaw ay isang malaking kasalanan. Sumenya siya sa kanyang mga tauhan na umatras ng kaunti. Inilapag ko ang folder sa ibabaw ng isang maliit na glass table sa lobby. Binuklat ko ito at itinuro ang mga nakamarkang pahina. Ipinakita ko ang discrepancy sa budget ng huling resort project na ginawa namin para sa kanya. Tingnan ninyo ang mga resibo ng asero na ginamit sa foundation ng building, paliwanag ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin. Ang sinigil niya sa inyo ay presyo para sa imported na bakal. Ngunit ang ibinagsak na materyales sa site ay substandard na galing sa isang peking supplier na pagmamay-ari niya rin. Pinatunayan ko ito gamit ang mga orihinal kong sukat kumpara sa nilagdaan niyang purchase order. Tiningnan ni Mr. Lim ang mga papel. Nag-igting ang kanyang panga. Ngunit bago pa man ako makaramdam ng tagumpay, bigla niyang kinuha ang buong folder at buong lakas na pinunit ang mga dokumento sa aking harapan. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila sumampal sa tahimik na lobby. Nagkalat ang mga piraso nito sa makintab na sahig. Sa tingin mo ba, ay maniniwala ako sa isang desperadang asawa na sinusubukang sirain ang reputasyon ng lalaking iniwan siya? Malamig at matigas na wika ni Mr. Lim. Si Adrian ay isang iginagalang na arkitekto. Ikaw ay isang babaeng walang pruweba kundi ang sarili mong galit. Umalis ka na rito bago ko pa ipatawag ang mga pulis para ipakaladkad ka palabas. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ngunit pinilit kong itayo ng tuwid ang aking likod. Hindi ako luluhod, hindi ako magmamakaawa tulad ng ginawa ko noon kay Adrian. Pinulot ko ang aking bag, tiningnan siya sa huling pagkakataon na may halong pagkadismaya at tumalikod ng walang sinasabing anumang salita. Habang naglalakad ako, palayo, pakiramdam ko ay tuluyan ng sumara ang lahat ng pinto para sa akin. Natalo na naman ba ako? Ganon ba talaga kalakas ang kasinungalingan ng asawa ko? Kaya nitong bulagin? Pati ang mga pinakamatatalinong tao sa lipunan? Narating ko ang dulo ng pasilyo at pinindot ang pindutan ng elevator. Naghihintay akong bumukas ang mga bakal na pinto upang lunukin ako ng kadiliman ng aking pagkabigo. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang maikling pangiinig ang nagmula sa loob ng aking bag. Kinuha ko ang aking telepon at tiningnan ng screen. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ang laman nito at biglang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Bukas, 8:00 ng umaga. Dalhin mo ang lahat ng orihinal na kopya ng ebidensya mo sa aking pribadong opisina. Romeo Lim. Ang tunog ng pag-abiso mula sa telpono ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa gitna ng ngalawak at walang taong pasilyo, nagdadala ng isang nakakabining pangako ng paghihigante. Ang tahimik ngunit nakakabinging abiso mula sa aking telpon.
o kagabi ay tila isang mitsa na muling nagpasiklab sa aking pag-asa. Eksaktong 8:00 ng umaga kinabukasan, bumalik ako sa Lim Tower. Hindi na ako pinigilan ng mga gwardiya sa lobby. Sa halip, magalang nila akong iginiya patungo sa pribadong elevator na direktang aayat sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang opisina ni Sir Romeo Lim. Pagpasok ko sa malawak na silid, nakita ko si Mr. Lim na nakatayo sa harap ng malaking salamin na bintana, nakatingin sa buong syudad. May hawak siyang isang baso ng mainit na kape. Sa ibabaw ng kanyang mahabang mahogany na mesa ay nakakalat ang iba pang mga dokumentong mukhang mas makapal pa kaysa sa dinala ko kahapon. Lumingon siya sa akin, wala pa ring ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap ng galit. Hindi para sa akin, kundi para sa taong pareho naming kaaway ngayon. Umupo ka, Mariel. Seryoso niyang utos. Sumunod ako at piniling maupo ng tuwid at may kumpiyansa. Inilapag niya sa aking harapan ang isang panibagong folder na may selyo ng isang sikat na private investigation firm. Tama ka, panimula niya. Ang boses ay nagtataglay ng nakakatakot na kalamigan. Nang umalis ka kahapon, ipinasuri ko agad sa mga sarili kong auditor at investigador ang lahat ng mga proyektong hinawakan ng asawa mo para sa kumpanya ko. Gumamit siya ng mga dummy corporations para ibulsa ang halos 30% ng budget sa bawat gusali. Ngunit hindi lang yan ang nadiskubre namin. Kumunot ang aking no habang binubuksan ang folder na ibinigay niya. Bumuhat sa akin ang mga bank statements at isang flight itinerary na nakapangalan kay Adrian. Matagal na siyang nagpaplano ng pagtakas, patuloy ni Mr. Lim. Lahat na minakaw niyang pera sa akin ay unti-unti niyang inilipat sa mga offshore cryptocurrency accounts na mahirap matuntun ng gobyerno. At ang pondo mula sa insurance ng nasunog niyang studio, iyon ang gagamitin niyang huling panggastos bago tuluyang umalis ng bansa. Ang masaklap dito para sa kanyang kabit, nakatakda ang lipad niya ngayong darating na Biyernes patungong Macau at wala siyang kasamang iba. Nanigas ako sa aking kinauupuan habang tinititigan ang tiket sa eroplano. Isa lang ang pangalan doon. Walang Katrina de la Cruz. Naramdaman ko ang matinding pandidiri sa asawa ko. Ginamit niya ako para saluhin ang kasalanan sa sunog. Ginamit niya si Aling Celia gamit ang pananakot. At ngayon, ginagamit niya si Katrina para pirmahan ang lahat ng papeles sa insurance. Sa oras na malaman ng awtoridad ang Pandaraya, si Katrina ang unang-unang hahanapin ng mga pulis bilang opisyal na nag-aproba ng hindi totoong claim, habang si Adrian ay nagpapakasarap na sa ibang bansa gamit ang perang nakuha niya. Gusto kong bawiin ang bawat sentimo na kinuha niya sa akin, pati na ang lisensya niya bilang arkitekto, mariing wika ni Mr. Lim. Pero kailangan natin siyang hulihin sa mismong akto ng Pandaraya sa insurance para makulong siya ng matagal. Kailangan natin sirain ang alyansa nila ng kanyang kabit bago dumating ang araw ng pag-alis niya. Nag-iba ang timpla ng aking dugo. Kinuha ko ang folder at mahigpit itong hinawakan. Ako na ang bahala rito, Sir Romeo. Pababagsakin ko sila mula sa loob. Pagsapit ng hapon, nag-aabang ako sa madilim na basement parking ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Katrina. Tahimik akong nakasanda sa isang sementadong haligi na hindi kalayuan sa pwesto ng kanyang marang, niyang sasakyan. Ilang sandali pa, narinig ko ang ngatalim. At sunod-sunod na tunog ng kanyang matataas na takong na umaalingaw-ngaw sa buong paradahan. Naglalakad siya ng may labis na kumpiyansa, suot ang isang hapik na pulang damit at ang pamilyar na platinum na kwintas sa kanyang leeg. May ngiti sa kanyang mga labi habang may binabasa sa kanyang telpon, na marahil ay mga matatamis na mensahe mula kay Adrian. Nang papalapik na siya sa pinto ng kanyang sasakyan, humakbang ako palabas mula sa dilim. Napatigil siya, nawala ang iiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng mataray na pag-irap. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang telpon o at tiningnan ako ng may halong pandidiri. Mariel, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? May pagkasarkastiko sa kanyang tono, pilit na ipinapakita na siya ang nakatataas. Kung nandito ka para magmakaawa na, huwag ituloy ni Adrian ang annulment. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Ako na ang pinili niya. Bakit hindi mo na lang pirmahan ang papeles para pare-pareho na tayong tahimik?
Hindi ako nagpakita ng anumang emosyon, hindi ko siya sinabunutan, hindi ako sumigaw. Ang katahimikan ko ay tila mas lalong nakapagpabigat sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang ko, nakita ko ang bahagyang pag-urong ng kanyang balikat, isang maliit na senyales ng kaba na pilit niyang itinatago. Nang makalapit ako ng sapat, itinaas ko ang hawak kong brown envelope. Walang pag-aalinlangan, inihampas ko ito ng malakas sa ibabaw ng makinis na unahan ng kanyang sasakyan. Ang mabigat at matigas na tunog ng makapal na papel na tumama sa metal ay mabilis na bumasag sa katahimikan ng buong basement. Tila isang kulog na nagbabadya ng malakas na bagyo. Hindi ako nandito para bawiin ang isang basurang gaya ng asawa ko, Katrina. Malamig kong panimula, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanyang kaluluwa. Nandito ako para ibigay sa iyo ang tiket mo papuntang impyerno. Kumunot ang kanyang no, nagtataka ngunit ayaw magpatalo. Ano bang pinagsasasabi mong baliw ka? Buksan mo, utos ko. May halong pagdududa, dahan-dahang inabot ni Katrina ang envelope. Nang iing-inig ang kanyang mga daliri nang ilabas niya ang mga dokumento. Binasa niya ang unang pahina, ang detalye ng mga offshore bank accounts ni Adrian. Pagkatapos ay inilipat niya sa pangalawang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang nakaawang habang tinikitigan ang kumpirmadong itinerary ng eroplano. Pamilyar ba sa iyo ang araw na yan? Patuloy ko. Ang boses ay sadyang pinabagal upang mas tumusok ang bawat salita. Biyernes, araw ng paglabas ng pondo ng insurance na ikaw mismo ang nag-asikaso at pumirma. Habang naghihintay ka na hatiin ninyo ang pera, si Adrian ay nasa Irena, papunta sa bansang hindi siya pwedeng ipa-extradite pabalik ng Pilipinas. Napalunok si Katrina. Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib sa mabilis na paghinga. Hindi totoo ito. Inimbento mo lang ito para sirain kami. Tingnan mo ng mabuti ang pangalan sa tiket, Katrina. Pagdidiin ko, itinuturo ang bahagi ng papel na hawak niya. Isang upuan lang, walang Katrina de la Cruz. Akala mo ba ikaw ang reyna na pinili niya kapalit ko? Isa ka lang hamak na tao-tauhan, isang paing-iiwan niya para makulong kapag na-audit ang kumpanya ninyo dahil sa pagdaraya ninyong dalawa. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang kumpiyansang ipinakita niya kanina ay tuluyan ng nadurog. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkawasak ng sarili niyang ilusyon, ang matinding takot na siya, ang sasalo ng lahat ng parusa, habang ang lalaking inakala niyang kakampi ay malaya. Tiningnan ko ang nag-iisang papel na nahulog sa ibabaw ng bakal na sasakyan, ang ebidensya ng pagtataksil na dudurog sa kanilang alyansya. Tinalikuran ko siya habang nakatulala siya sa mga papeles. Bago pa man ako tuluyang makalayo, ang pamilyar at mabigat na tunog ng papel na nahulog at tumama sa malamig na sasakyan ay patuloy na sumasalamin sa tuluyang pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Ang malamig na hangin sa loob ng basement parking ay tila naging yelo na bumalot sa aming dalawa. Nakatayo lamang si Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga dokumentong hawak niya. Ang mga kamay niyang kanina ay puno ng kumpiyan. Sa ngayon ay nanginginig ng husto. Nakita ko kung paano unti-unting gumuho ang kanyang matataas na pangarap. Tinupok ng katotohanang siya ay isa lamang kasangkapan na madaling itapon pagkatapos gamitin. Pilit niyang inaayos ang kanyang paghinga. Sinusubukang bawiin ang kanyang nawalang dignidad. Paano ako makakasiguro na hindi gawa-gawa lamang ng iyong mga abogado ang mga papel na ito? Baka desperada ka lang talaga na sirain kami dahil hindi mo matanggap na ako ang pinili niya. Hindi ako nagalit sa kanyang mga salita. Sa halip, binigyan ko siya ng isang malamig na tingin na puno ng pagkaawa. Ikaw na mismo ang bahalang tumingin sa sarili mong sistema, Katrina. Mahinahon, ngunit matalim kong sagot. Alam mo may kakayahan si Sir Romeo Lim na makuha ang mga impormasyong yan mula sa mga bangko. Bilang isang claim specialist, alam mo rin kung gaano kabilis gumalaw ang kaso kapag nag-imbestiga na ang gobyerno tungkol sa insurance fraud. Kapag nalaman nilang peke ang report ng sunog, sino ang unang babalikan nila? Si Adrian na nasa ibang bansa na dala ang pera? O ang empleyadong mismong nag-aproba ng mga peking papeles? Napalunok siya ng malalim.
Ang pamumutla ng kanyang muka ay sapat na upang patunayan na tumagos sa kanyang utak ang bigat ng sitwasyon. Wala siyang lusot at alam niya yon. Upang maiwasan ang mga matang maaaring makakita sa amin sa parking lot, lumipat kami sa isang maliit at madilim na coffee shop sa kabilang kanto. Umupo kami sa pinakasulok na lamesa, dalawang babae na pinag-isa ng padlilin lang ng iisang lalaki. Hindi kami naging magkaibigan. Ang hangin sa pagitan namin ay nanatiling mabigat, puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na pagkamuhi. Ngunit sa oras na ito, pareho kaming may iisang layunin, ang mabuhay. Inilapag ko ang aking tasang kape sa ibabaw ng mesa. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo para sa asawa ko. Wala akong interes na bawiin siya. Ang gusto ko lang ay pagbayarin siya sa ginawa niya sa pamilya ko at sa ninakaw niya sa kumpanya ni Sir Romeo. Iniwas niya ang kanyang paningin, pinaglalaruan ng gilid ng kanyang kape. Anong gusto mong gawin ko? Kung sasabihin kong totoo sa head office, maari akong mawalan ng lisensya. Baka makulong pa ako. Makukulong ka talaga kapag hinayaan mong matuloy ang pagtakas niya. Diretsong sagot ko. Ngunit kung tutulungan mo kami ni Sir Romeo, maaari ka naming gawing state witness. Si Sir Romeo ang may pinakamalaking impluensya sa board of directors ng insurance company ninyo. Kapag voluntaryo mong ibinigay ang mga system modification logs na mapapatunay na iniba ni Adrian ang oras ng report at ipinakita ang mga text messages na inutusan kanya, maipapakita natin pareho tayong naging biktima ng kanyang manipulasyon. Nakita ko ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib dahil sa malalim na paghinga. Tinitimbang niya ang mga pagpipilian. Sa isang banda, ang lalaking nangakong pakakasalan siya, ngunit palihim na nag-book ng flight paalis ng bansa. Sa kabilang banda, ang babaeng asawa na sinusubukan niyang sirain, ngunit ngayon ay nag-aalok sa kanya ng natatanging daan palabas sa kulungan. Bago pa man siya makasagot, isang masayang musika ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kanyang telpon o na nakapatong sa mesa. Ang ilaw ng screen ay mabilis na nag-flicker sa madilim na sulok ng coffee shop. Pareho kaming napatingin doon. Ang nakarehistrong pangalan sa screen ay My Love. Si Adrian. Napatigil si Katrina. Nanginginig ang kanyang kamay na akmang kukunin ng telpon o upang patayin ang tawag. Ngunit mabilis kong inabot ang kanyang pulso at mahigpit itong hinawakan. Sagutin mo. Malamig kong utos. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanyang nanlalaking mga mata. Sagutin mo at ilagay mo sa loudspeaker. Alamin mo kung gaano kagaling magsinungaling ang lalaking pinagkatiwalaan mo. Dahan-dahan niyang pinindot ang sagot at inilagay ang telepono sa loudspeaker. Inilapik niya ito sa gitna ng aming mesa. Hello, babe? Ang boses ni Adrian ay napakalambing, tila walang anumang bahid ng kasamaan. Ang mismong boses na ginamit niya upang paniwalain ako na ligtas ang aming pamilya, na yon ay ginagamit niya upang bulagin ang kaharap ko. Kamusta ang araw mo? Naayos mo na ba ang final schedule para sa releasing ng check natin sa Biyernes? Isang mabigat na katahimikan ang namayani bago nakasagot si Katrina. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit, pot at pagkamuhi na hindi na para sa akin kundi para sa lalaki na sa kabilang linya. Ang pag-ibig niya ay tuluyan ng napalitan ng pagnanasang makaganti. Unti-unti isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang boses niya ay perpektong nagtatago ng nagbabagang galit sa kanyang dibdib. Oo, mahal ko. Malambing ngunit pilit na sagot ni Katrina, nakatingin ng diretso sa aking mga mata habang binibitawan ang bawat salita. Naayos ng lahat para sa Biyernes. Wala nang problema. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Adrian mula sa kabilang linya, isang tawa ng taong sigurado ng panalo. Mabuti, mag-iimpake na ako. Konting tiis na lang, babe. Magiging malaya na tayo mula sa nakaraan. Magkakaroon tayo ng bagong buhay. Mahal na mahal kita. Hindi na sumagot si Katrina. Mabilis niyang pinindot ang pindutan upang tapusin ang tawag. Ang makinis na screen ng telepono ay nagdilim. Naiwan kaming dalawa na balot ng katahimikan.
Ang matatamis na kasinungalingan mula sa loudspeaker ng telepono ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, nagiging malinaw na hudyat na handa na ang entablado para sa huling pagbagsak ng lalaking sumira sa aming dalawa. Ang mga matatamis, ngunit nakakalasong salita ni Adrian mula sa telpon o noong araw na yon ay patuloy na sumasariwa sa aking alaala habang inaayos ko ang kwelyo ng aking damit. Dumating na ang araw ng Biyernes. Ang araw ng inaasahang tagumpay ng lalaking nag-akala na kaya niyang paikutin ang mundo sa kanyang mga palad. Ang malawak na conference room sa pinakamataas na palapag ng insurance head office ay nababalot ng katahimikan, paliban sa mahinang ugong ng aircon. Mula sa labas ng salaming pinto kung saan ako naghihintay kasama ang ilang tao, kitang-kita ko ang bawat galaw sa loob. Nakatayo si Adrian doon, suot ang kanyang pinakamahal at paboritong kulay abong suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng kalungkutan at profesionalismo. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa dalawang senior executives ng kumpanya. Nakita ko ang pagpunas niya ng kunwaring luha, habang marahil ay kinukwento na naman kung paano nasunog ang kanyang pinaghirapan dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Katrina. Maayos at formal ang kanyang kasuotan, hawak ang mga pinal na dokumentong kailangan pirmahan bago i-release ang check. Kung titingnan mula sa malayo, mukha silang isang perpektong profesional na ahente at kliyente. Ngunit alam ko, ang nag-aapoy na galit na nagtatago sa likod ng tahimik na mga mata ni Katrina na matiyagang naghihintay sa tamang pagkakataon. Inilapag ng isang executive ang huling papel sa harap ni Adrian. Kinuha ng asawa ko ang kanyang mamahaling bulpen. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa lihim na kasabikan. Alam kong naisip na niya ang malaking halaga na papasok sa kanyang account at ang tiket sa eroplano na naghihintay sa kanyang bulsa para mamayang gabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng bulpen sa papel. Bago pa man dumampi ang tinta sa dokumento, biglang bumukas ng malawak ang mabibigat na kahoy na pinto ng conference room. Ang pag-ikot ng mga seradura at ang malakas na pagtulak sa pinto ay umagaw sa atensyon ng lahat ng nasa loob. Unang pumasok si Sir Romeo Lim. Ang kanyang presensya ay agad na napabigat sa hangin sa loob ng silid. Kasunod niya ay dalawang pormal na nakasuot na abogado mula sa kanyang kumpanya. Natigilan ang mga executives ng insurance, naguguluhan kung bakit biglang dumating ang isa sa mga pinakamalaking mamumuhunan at miyembro ng board of directors ng kanilang kumpanya upang guluhin ang isang simpleng pirmahan. Bahagyang nangunot ang noo ni Adrian. Ibinaba niya ang kanyang bulpen at pilit na nag-ayos ng kanyang tayo. Naguguluhan, ngunit sinusubukang panatilihin ang kanyang kumpiyansa. Ngunit hindi pa tapos. Ang pagdating ng mga hindi inaasahang bisita mula sa likuran ng mga abogado, dahan-dahang pumasok si Aling Silya. Nakasuot siya ng malinis na damit, nangiinig at mahigpit ang hawak sa kanyang maliit na bag. Ngunit ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa lalaking nagbanta sa kanyang pamilya. At sa pinakauli, humakbang ako papasok sa silid. Tiningnan ko ng diretsyo ang aking asawa. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Adrian. Ang kanyang panga ay bahagyang bumagsak at ang kanyang kumpiyansang tindig kanina ay biglang nanghina. Ang mga mata niyang laging puno ng pagmamalaki ay mabilis na naghanap ng kasagutan, ng kakampi sa gitna ng biglaang pagbabago ng sitwasyon. Tumingin siya kay Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, palihim na nagtatanong kung bakit kami naroroon at kung ano ang nangyayari. Umaasa siya na ipagtatanggol siya ng babaeng pinangakuan niya ng bagong buhay. Ngunit, sa halip na saluhin ang kanyang nag-aalalang tingin, tumayo si Katrina mula sa kanyang silya. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng check at mahigpit itong hinawakan palayo kay Adrian. Ang dating malambing na ngiti na ibinibigay niya rito ay napalitan ng isang malamig at walang pusong pagtitig. Sa sandaling yon, alam ni Adrian na ang alyansang inakala niyang matibay ay tuluyan ang gumuho. Ang katahimikan sa buong silid ay napuno ng matinding kaba at pag-asa para sa katotohanan. Sa gitna ng makintab na conference room, walang salitang namutawi. Ngunit ang nagliliyab at hindi maitagong takot na rumehistro sa mga mata ni Adrian
ay sapat na upang ipagsigawa na tapos na ang kanyang maliligayang araw. Ang hindi inaasahang pagdating namin ay tila nagpahinto sa pag-ikot ng orasan sa loob ng conference room. Hindi na nakapagsalita ang mga opisyales ng insurance nang basagin ni Sir Romeo Lim ang katahimikan. Walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang makapal na folder sa ibabaw ng makinis na mesa. Ang mabigat na tunog ng mga papel na tumama sa salamin ay tila naging hudyat ng simula ng paghatol. I-freeze ninyo ang cheque na iyan. Matigas na utos ni Sir Romeo sa mga executives. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad na hindi maaaring suwayin. Ang lalaking kaharap ninyo ay hindi isang biktima ng trahedya. Isa siyang magnanakaw na kumukuha ng pondo mula sa aking kumpanya gamit ang mga dummy corporations at ngayon ay sinusubukan kayong pagnakawan gamit ang isang sadyang sunog. Pinagpawisan ng malapot si Adrian. Mabilis niyang liluwagan ang kanyang necktie. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkataranta habang pilit na kinukuha ang kanyang nawalang profesionalismo. Sir Romeo, isang malaking misunderstanding ito. Ang asawa ko ang may gawa nito. Sinisiraan niya ako dahil hindi niya matanggap na hihiwalayan ko na siya dahil sa kapabayaan niya. Ginamit niya muli ang pangalan ko upang gawing kalasad para sa sarili niya. Ngunit bago pa ako makasagot, humakbang pasulong si Aling Celia. Nanginginig ang buong katawan ng matanda. Ngunit nang magtama ang paningin namin, humugot siya ng malalim na hininga, itinaas ang kanyang baba at tiningnan si Adrian. Kasabwat po ako sa katahimikan, pero hindi na po ako magbubulag-bulagan. Nagsimulang magsalita si Aling Celia. Ang kanyang boses ay pumipiyok ngunit buo ang tapang na itinatago sa matagal na panahon. Nakita ko po siya. 10:45 ng gabi bago ang sunog, nakita ko si Sir Adrian na pumasok sa opisina na may dalang mga lalagyan ng gasolina. Tinakot niya po ako na tatanggalin sa trabaho at hindi ko maipapagagot ang asawa ko, kaya ako na nahimik ng matagal. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at takot. Tinuro niya ang matanda habang nanginginig ang kanyang daliri. Sinungaling ka? Magkano ang ibinayad sa'yo ng babaeng yan para mag-imbento ng kwento sa harap ng mga boss ko? Dito na pumasok ang huling kuko sa kanyang kabaong. Tumayo ng tuwid si Katrina mula sa kabilang dulo ng mesa. Wala na ang malambing na ahente na nag-aayos ng kanyang mga papeles. Ang nasa harap ngayon ni Adrian ay ang babaeng handang ibaon siya ng buhay. Inilatag niya sa mesa ang mga system modification logs, kasama ang mga nakaprint na kopya ng kanilang palihim na mensahe. Wala siyang binayaran, Adrian. Malamig na wika ni Katrina. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng pagmamahal. Dahil ang pinakamalaking ebidensya ay galing mismo sa akin. Ito ang mga system logs na nagpapatunay na inutusan mo akong baguhin ang oras ng pag-file ng fire incident report. 9:00 pa lang ng gabi, nag-file na tayo ng claim para sa sunog na nangyari ng 11:00. Tila naubusan ng hangin si Adrian. Umatras siya ng ilang hakbang, napasanda sa gilid ng mesa habang tila hindi makapaniwalang nakatingin kay Katrina. Babe, anong ginagawa mo? Bakit mo sinisira ang plano natin? Tayo ang magkasama rito. Pinangako natin ito sa isa't isa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina habang itinataas niya ang flight itinerary na ibinigay ko sa kanya kahapon. Plano natin dalawa o plano mo para sa sarili mo? Isang upuan lang ang nakabook papuntang Macau mamayang gabi, Adrian. Balak mo akong iwan dito para saluhin ang kasalanan natin sa batas habang nagpapakasarap ka sa pera. Kaya wag mo akong tatawaging babe. Pareho lang tayo ng masamang ugali. Makasarili tayo, pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Tuluyang nawasak ang maskara ni Adrian. Ang iginagalang at tinitingalang arkitekto ay nag-transform bilang isang desperadong hayop na na-corner sa hawla. Sumabog ang kanyang galit. Hinampas niya ng malakas ang mesa at dumiretso ang kanyang nag-aapoy na paningin sa akin. Sinugod niya ako ng may nakaambang kamao, ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 malalaking bodyguard ni Sir Romeo. Ikaw ang may gawa nito, Mariel. Gumaralgal ang kanyang boses,
puno ng pot at kawalang pag-asa habang napupumigla sa pagkakahawak ng mga lalaki. Pinlano mo ang lahat ng ito para sirain ako. Walang kwenta kang asawa. Ako ang nagbuhay sa'yo. Ako ang nagbigay ng pangalan at kwenta sa'yo sa lipunan. Tahimik lamang ako nakatingin sa kanya. Wala nang luha sa aking mga mata. Wala nang kaba sa aking dibdib. Wala nang natitirang sakit. Ang nakikita ko na lamang ay isang maliit, duwag at nakakaawang lalaki na pilit nagtatago sa anino ng kanyang unti-unting nasusunog na kasinungalingan. Bago pa siya makapagsalita muli, isang matinis at nakakabinging ugong ng sirena ng pulisya ang nagmula sa ibaba ng gusali. Ang tunog na iyon ay tumagos sa makapal na salamin ng conference room, umaalingaw-ngaw na tila isang pamilyar na kanta mula nung gabi ng sunog na sumira sa aming pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng trahedya ko, kundi tunog ng kanyang pagwawakas. Bumukas ang pinto at nabilis na pumasok ang mga pulis. Agad nilang nilapitan si Adrian, binasahan ng kanyang mga karapatan, at puwersahang inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang malamig na bakal ng posas ay pumulupot sa kanyang mga pulso. Lumika ng isang tuyo at matalas na tunog ng pagsara na nagtapos sa kanyang wad na kalayaan at pagmamalaki. Nagmamakaawa siya. Umiiyak ang lalaking nag-akala na hindi siya kailanman babagsak. Isinisigaw niya ang pangalan ko, hinihingi ang tulong at awa na palagi kong ibinibigay sa kanya noon ng walang kapalit. Dahan-dahan akong humakbang, palapit sa kanya habang hawak siya ng mga pulis. Pinagmasdan ko ang kanyang muka na basang-basa ng pawis at luha ng pagkabigo. Bahagya akong yumuko para magpantay ang aming mga mata. Ang aking boses ay kalmado, ngunit kasing talas ng patalin nang bitiwan ko ang aking huling mga salita para sa kanya. Hindi ako ang sumira sa iyo, Adrian. At hindi rin ang mga taong nasa kwartong ito. Ang mismong bigat ng sarili mong kasinungalingan ang bumasag sa buhay mo. Good luck sa impyernong ikaw mismo ang gumawa. Tumayo ako ng tuwid at tuluyan siyang tinalikuran. Naglakad ako palabas ng conference room. Hindi na nililingon pa ang lalaking minsan kong minahal ng higit sa aking sarili. Ang kanyang boses ay patuloy na nakiusap at nagmura ng sabay. Ngunit habang naglalakad ako sa mahaba at maliwanag na pasilyo, unti-unting lumabo ang kanyang mga sigaw. Ang tanging naiwan na lamang na patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa malayo ay ang kanyang mga walang pag-asang pag-iyak na hindi na kailanman magiging responsibilidad ko pa. 6 na buwan na ang lumipas mula ng isara ng mga pulis ang malamig na rehas ng kulungan para sa asawa ko. Sa loob ng panahong yon, mabilis na umikot ang gulong ng katarungan. Ang iginagalang at tinitingalang arkitekto na si Adrian Santos ay tuluyan ng nabura sa lipunan. Binawi ng Board of Architecture ang kanyang lisensya. Kinasuhan siya ng patong-patong na estafa ng iba't ibang kliyente, kabilang nga si Sir Romeo Lim. Nabalitaan kong naging tampulan siya ng panlalait sa loob ng City Jail, isang lugar kung saan ang kanyang mataas na pride at mapagmataas na ugali ay walang anumang halaga. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at sapatos. Ang tanging suot niya ngayon ay ang pamilyar na kulay kahel na uniforme, kasama ng matinding pagsisisi na huli na para baguhin. Si Katrina naman ay hindi nakulong dahil sa kanyang pagiging state witness. Ngunit ang kanyang pangalan ay tuluyan ng na-blacklist sa buong industry ng insurance at corporate world. Ang huling balita ko ay nagkatrabaho na lamang siya bilang isang simpleng kahera sa isang maliit na pamilihan sa probinsya. Pilit na nagsisimula mula sa pinakailalim. Hindi kami naging magkaibigan matapos ang insidente sa conference room. Hindi na kami kailanman muling nag-usap. Ngunit sa tuwing naalala ko siya, sana ay natutunan niya ang pinakamahalagang aral, na ang pag-angat sa buhay ay hindi kailanman magiging tama kung gagamitin mong tuntungan ang pusong nadurog ng iba. Ngayong umaga, ibang hangin na ang aking nilalanghap. Ang sikat ng araw ay tila may dalang kakaibang init at pag-asa habang nakatayo ako sa harap ng isang bagong tayong gusali. Suot ang isang simpleng puting bestida, huminga ako ng malalim habang tinititigan ang malaking signage na nakakabit sa itaas ng salaming pinto. Pangalawang blueprint, Second Blueprint Design Studio.
Ang banayad na pagkupit ng pulang laso ay sinundan ng masiglang palakpakan ng mga bisita na dumalo sa aming grand opening. Hindi ito kasing laki ng nasunog naming kumpanya noon, ngunit ang pundasyon nito ay hindi gawa sa kasinungalingan o ninakaw na pera. Binuo ko ito mula sa pawis, dedikasyon at purong katapatan. Unang lumapit sa akin si Sir Romeo Lim. Hawak ang isang baso ng champagne. Wala na ang matalim at mapanghusgang tingin na ibinigay niya sa akin nung una kaming magkaharap sa kanyang lobby. Sa halip, isang mainit at kagalang-galang na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. "Congratulations, Mario!" bati niya habang nakikipagkamay sa akin. "Sigurado akong malayo ang mararating ng kumpanya mo. Ipapadala ko bukas ang mga papeles para sa bagong resort project natin. Inaasahan ko ang pinakamagandang disenyo mula sa bagong CEO." Nagpasalamat ako mula sa kailaliman ng aking puso. Kasunod niyang lumapit si Aling Celia. Siya ngayon ang ginawa kong head of maintenance sa aking bagong opisina. Maayos na ang kanyang pananamit at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan dahil ang kanyang asawa ay regular nang nakakapag-dialysis nang walang pang-ambang mawala ng pambayad. Mahigpit niya akong niyakap at nagpasalamat ng paulit-ulit. Ngunit ang pinakamahalagang bisita ko sa araw na ito ay tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Napawi ang lahat ng ingay sa paligid na magtama ang aming mga paningin. Hawak na aking ina ang maliliit na kamay ng aking 7 taong gulang na anak. Sa loob ng 6 na buwan, idinaan namin sa masusing counseling ang bata upang unti-unting alisin ang mga kasinungalingang itinanim ni Adrian sa kanyang inosenteng isipan. Mahirap ang naging proseso. May mga gabing umiiyak ako sa pangungulila dahil natatakot pa rin siyang lumapit sa akin. Ngunit nang lumabas ang buong katotohanan sa korte at napanood niya sa mga balita ang tunay na nangyari, unti-unti niyang naunawaan na ang ina na inakala niyang kontrabida ay ang mismong taong tahimik na sumalo ng lahat ng sakit para protektahan siya. Binitawan niya ang kamay ng aking ina. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Lumuhod ako upang magpantay ang aming mga muka. Ibinuka ko ang aking mga braso, umaasang hindi niya na ako muling tatanggihan. Hindi na siya nag-atubili. Tumakbo siya at mabilis na isinubsob ang kanyang muka sa aking leeg. Ang kanyang maliliit na braso ay pumulupot ng napakahigpit sa aking balikat. Tila ayaw na akong pakawalan pa kailanman. "Mama, sorry po. Sorry po kasi naniwala ako kay Daddy." Humahagulgol niyang bulong sa aking tainga. Ang kanyang maliliit na hikbi ay bumasag sa huling pader ng kalungkutan sa aking puso. "Mahal na mahal po kita, Mama. Huwag mo na po akong iiwan." Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, tuluyang bumuhos ang aking mga luha. Hindi na ito luha ng pagdurusa, pighati, o kaawa-awang pagtitiis. Ang bawat patak na dumaloy sa aking mga pisngi ay luha ng matamis na kalayaan, ng naibangong dignidad, at ng panibagong buhay na hindi na kayang nakawin ng sinuman. Niyakap ko siya pabalik ng buong higpit, ibinabaon sa aking puso ang mainit na pakiramdam ng muling pagkakabuo ng aking pamilya. "Hindi na tayo magkakahiwalay, anak. Nandito na si Mama. Laging nandito si Mama." Umiiyak kong sagot habang hinahagkan ng kanyang no. Kinaumagahan, bago pa man magising ang lahat, pumasok ako sa aking bagong opisina. Tahimik at payapa ang paligid. Ang ginintuang sikat ng araw mula sa malaking bintana ay nagbigay ng mainit na liwanag sa loob ng kwarto. Lumapit ako sa aking malapad na drafting table. Inilapag ko ang isang malinis at walang awang rolyo ng papel. Dahan-dahan ko itong binuklat, inipit ang mga gilid upang manatiling tuwid at bukas. Kinuha ko ang aking lapis at pinagmasdan ang blangkong pahina na nasa aking harapan. Dati, inilaan ko ang lahat ng aking talento at pagmamahal upang buuin ang pangarap ng ibang tao. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili kong pagkawasak. Ngunit ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat na araw na tumatago sa salamin, handa na akong gumuhit muli. Hindi na para sa isang asawang mapanlinlang, kundi para sa sarili ko at sa aking anak. Huminga ako ng malalim, numiti,
at sinimulan ang unang guhit sa pinakamagandang blueprint ng aking buhay. Nakangitin nakatitig sa isang blankong papel sa ilalim ng liwanag ng araw. Ganyan nagtapos ang mahaba at madilim na gabi ni Mariel. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa laban ni Mariel hanggang sa huli. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiiwasang mapaluha nang matindi sa bahagi kung saan tinalikuran siya ng sarili niyang anak dahil sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Naisip ko, gaano kaya kabigat sa isang ina na akuin ng isang matinding kasalanan at lunukin ang lahat ng panghuhusga, makita lamang naligtas ang kanyang pamilya? Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa ating tahanan, hindi natin namamalayan na tayo na pala ang unti-unting nauupos at nasusunog. Bilang isang taga-disenyo, alam na alam ni Mariel ang pinakamahalagang panuntunan sa pagtatayo ng isang gusali. Kapag marupok at bulok na ang pundasyon, hindi mo ito basta-basta pinipinturahan lamang para magmukhang bago. Ganoon din sa ating buhay. Minsan, pilit nating inaayos at pinagtitiyagaan ang isang sirang samahan kahit alam natin tayo na ang winawasak nito dahil natatakot tayo magsimula muli. Ngunit ang pag-iwan sa isang taong mapadinlang ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay ang matapang na pagpunit sa isang maling plano ng buhay. Kapag nalaman mong mali na ang sukat ng pagmamahal at respeto na ibinibigay sa iyo, huwag kang matakot na itapon ang lumang papel. May karapatan kang kumuha ng bagong lapis at iguhit ang iyong sariling pangalawang plano. Isang buhay kung saan ikaw na ang nasusunod at hindi ka na kailanman magmamakaawa para sa pagpapahalaga. Kayo ba, mga mahal ko? Kung kayo ang nasa posisyon ni Mariel, paano ninyo haharapin ang taong gumamit sa inyong kaba? Itanhabang pinakikinggan ninyo ito ngayon, nasaan man kayo? Nagpapahinga sa inyong kwarto? Nagluluto ng hapunan? O nagkukusot ng mga labahin? Sana ay palagi ninyong piliin ang inyong sariling dignidad. Ibahagi naman ninyo ang inyong mga saloobin at kwento sa ibaba. Binabasa ko po yan isa-isa. At kung naantig kayo sa ating mga kwentong puso ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at ibahagi ang ating video upang mas marami pa tayong kapwa-kababaihan na mabigyan ng lakas at inspirasyon. Pamagat ng kwento, ang pangalawang blueprint ng buhay. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong karanasan ng mga tao sa ating lipunan. Iniaalay sa lahat ng mga dumaan at patuloy na lumalaban sa ganitong uri ng pagsubok. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat bilang katang-isip lamang at hindi naglalayong manira o umatake ng sinuman. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.